always. Aminado ako na hindi ganon kalaki o kalapad ang aking back. At alam nyo ba, na isa ito sa mga weak muscles ko? Kaya naman, pinag-aralan ko kung ano ba ang dapat baguhin sa mga ginagawa kong back workout at kung paano itama ang lahat. Sumubok din ako ng mga iba't ibang techniques at ang lahat ng mga ito ay pinagsama-sama ko at nagbunga naman ng magandang resulta. Halos 1 taon din bago ko nakita ang pagbabago ng aking back. Oo mga kaprakti, medyo matagal din. Ito ay dahil na rin sa aking edad na normal lang na mangyari sa mga tulad nating natural bodybuilder. Subalit, huwag niyong isipin na ganito rin kabagal ang development sa inyong katawan. Kung kayo ay nasa 30 years old pababa, aba, 6 na buwan lang, maaari nyo nang makita ang paglaki ng inyong back mula sa mga tips at techniques na ituturo ko sa video ito. Kaya simulan na natin. Napaka-popular na exercise para sa back ang wide grip lat pull down. Sa paggawa nito, kailangan mong hawakan ng bar, maaaring kasing lapad lang ng inyong balikat, na tama pa rin yan. Kung saan mas tinatamaan nito ang middle lats natin. Pwede ring mas malapad sa ating balikat ang pagkakahawak sa bar, na tama pa rin. Kung saan mas nakafocus naman ito sa ating upper back. Mula sa starting position, sabay mong gagawin ang paghila ng handlebar at pag-atras ng bahagya ng upper body. Ibig sabihin, habang hinihila mo ang bar, unti-unti mo ring iaatras ang iyong katawan. Tandaan nyo, konting pag-atras lamang. Huwag ang ganito. At unti-unti mo ring itutuwid ang iyong katawan habang umaangat din naman ang iyong mga kamay. Ang mga ganitong paggalaw ay talaga magdudulot ng paglaki sa ating upper at middle back. Subalit, ang pinakasikreto dito ay yung muscle stretch at muscle contraction sa lat pull down. Dahil sa pamamagitan to, mas magkakaroon tayo ng muscle fiber damage. Dahilan upang mas malaki rin ang muscle na tutubo dito. Mula sa starting position, sa paghatak ng bar, dalhin ang mga siko patungo sa inyong likod. Hindi papunta sa baba. Kapag naisagad mo na sa pagkakahatak, maisasagad mo pa ang muscle contraction sa pamamagitan ng pag-atras ng mga balikat o tinatawag ding retraction. At dahil dyan, sa unang rep pa lang, mararamdaman mo na agad yung muscle pump. At sa pagtaas naman ng mga kamay, kung saan babalik ka sa starting position, mas mabibinat ang ating lats o muscle stretch sa pamamagitan ng pag-extend o pagtulak pa ng bahagya ng ating mga kamay. Pero mag-iingat kayo sa bahaging ito at pakinggan nyo akong mabuti dahil maaari kayong ma-injury sa balikat kapag nagkamali kayo dito. Kapag naisagad na sa pag-angat ang mga kamay, huwag na huwag nyong gagawin ang pag-lock ng mga siko o tuwid na tuwid ang mga kamay dahil malaki ang posibilidad na mahatak ang inyong balikat sa pag-stretch ng inyong back na maaaring pagmulan ng shoulder injury. Ibig sabihin, huwag niyong isasama ang balikat sa pag-angat ng inyong mga kamay o hindi dapat mabibinat ang balikat. Sa halip, bahagyang ibaba ang mga balikat at sa ganyang posisyon, mananatili yan hanggang matapos ang bawat set. Dahil nalaman na natin yung tamang posisyon ng mga balikat,
upang hindi ito masaktan, kapag nasa taas na ang mga kamay kung saan nabibinat ang ating lats, uulitin lang natin ha, itulak pa ng sagad ang mga kamay na nakababa ang mga balikat. Dito mararamdaman nyo yung pagbinat o pag-stretch ng ating lats na wala kayong mararamdamang sakit sa inyong balikat. Dito sa video, makikita ang pagkakaiba ng pag-stretch ng lats nang hindi sasama o mabibinat ng husto ang balikat. Dito, pansinin na hindi umaangat ang balikat. Ito ang dapat. Pero kapag sumamang umangat din ang balikat, iyan ang mali. Mapapansin din na kung dati ay sumasabay ang aking katawan kapag hinahatak ko ang bar at pumabalik sa starting position, ngayon, naka-steady na lang ito sa pagkakaatras ng bahagya. Napansin ko kasi na mas naa-isolate ang lats sa ganitong posisyon na hindi nagagalaw pa ang aking katawan. Isa pang mahalagang tip, kumuha kayo ng puwersa sa paghatak mula sa inyong siko at huwag sa inyong kamay. Ganito rin ang gawin sa one-arm dumbbell row. Mahalaga na ma-stretch din ang lats sa pagbaba ng mga kamay. Subalit, huwag namang sobrang baba ng kamay, kung saan sumasama na ang balikat sa pagbinat. Delikado ito dahil maaari kang magka-shoulder injury. Sa halip, isagad sa pagbaba ang kamay nang hindi sasama ang balikat o hindi dapat ma-stretch ang balikat sa pamamagitan ng pagbaba ng kamay nang hindi nakalak ang siko o hindi ito tuwid na tuwid. At sa paghatak ng dumbbell, maaaring dalhin sa bandang itaas ang siko o di kaya ay sa bandang ibaba. Parehong tama yan. Dahil kapag sa bandang itaas mo idadalhin ang siko, tinatarget nito ang upper back. At kung sa bandang ibaba mo ito dadalhin, lower back naman ang tama niyan. Basta ang mahalaga, sa paghatak nyo ng dumbbell, kapag naisagad mo na ito, iatras pa ng sagad ang balikat upang mag-contract ng husto ang ating back o lats. Mula nang binago ko ang estilo sa mga exercises na ito, nakita ko talaga ang malaking pagbabago sa aking back. Hindi kailangan ang sobrang bigat ng mga weights dito dahil ang mas mahalaga ay yung muscle stretch at muscle contraction. Subukan yung gawin ang mga ito at sa loob lamang ng maikling panahon, makikita nyo agad ang resulta. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.